Sabi ko na nga ba mga Lodi, aabot po tayo sa puntong ito na itong Dolomite Beach o Dolomite Sand dito po sa Manila Bay Walk, titirahin din po nila dahil gawang Duterte po yan. Yung mga Lodi, sinisi sa Dolomite Beach. Kasi nga po mga Lodi, nagyabang po yung Pangulo nila eh. Eto ba yung sanhi ng pagbaha dyan sa Manila? Masakit ba sa mata ang ginawa ni Tatay Duterte? Mas maganda bang ibalik na lang natin ang basura dyan para hindi bumaha sa Manila? Tanungin natin ang ating mga kababayang Pilipino. Pabor po ba kayo sa gagawin pong pag-iimbestiga dito po sa Dolomite Beach na sinturing po nilang sanhi daw po ng pagbaha dyan po sa lugar ng Kamaynilaan? Dapat pinaimbestigahan nyo rin yung mga kasamahan nyo dyan sa Kamara na hindi po naman naaayon sa batas ang mga ginagawa nilang proyekto kaya nasasayang ang pera ng taong bayan. Bakit hindi nyo po paimbestigahan si Joel Chua na nagtayo ng mga barangay sa mga sidewalk? Nakalagay pa po ang pangalan niya dyan, Joel Chua. Hindi mo naman pera yan. Eto ba, yung mga nagyayabang sa loob ng Kamara na sila po ay gumagawa ng mga batas na ayon sa batas. Pero ang mga ginagawa lang proyekto hindi po naaayon sa batas. Bakit hindi nyo po paimbestigahan? Yo, what's up mga Lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Meron naman po tayo panibagong tatalakayin about po dito sa Dolomite Beach. Paiimbestigahan daw po sa Kamara. Ayon pa po dito sa Abante Radio, sayang daw po ang 389 million. Kaya daw po yung Dolomite Beach paiimbestigahan ni Redon. Sabi ko na nga ba mga Lodi, aabot po tayo sa puntong ito na itong Dolomite Beach o Dolomite Sand dito po sa Manila Bay Walk, titirahin din po nila dahil gawang Duterte po yan. Padudumihin din po nila kung ano pong ginawang kagandahan ni Tatay Duterte nung siya po'y nanunungkulan bilang Pangulo sa ating bansa dahil masakit nga naman po sa mata ng mga kalaban nito ang kinaganda po ng Dolomite Beach na katangi-tangi pong si Tatay Duterte ang nakagawa niyan. Ilang Pangulo pong nagdaan pero ito po, si Tatay Duterte lang naman po ang tatatak dyan na siya po ang may gawa. Kaya po ngayon mga Lodi, ginagawa po nila itong masama. Bakit po yan mga Lodi paiimbestigahan? Ito po ang sabi nito ni Redon. Naghain daw po siya ng resolusyon si Bicol Saro Party List Rep Terry Redon upang paimbestigahan ang Dolomite Beach sa Manila Bay Walk na itinuturong isa sa sanhi ng pagbaha sa Top Avenue sa Maynila. Yung mga Lodi, sinisi sa Dolomite Beach. Kasi nga po mga Lodi, nagyabang po yung Pangulo nila eh. Ang dami na pong flood control project nung wala pong nangyari at nakita po ng taong bayan na sablay po yung pinagmayabang niya nung zona. Eto po, gagawan po nila ng issue on Dolomite Beach. Sisisihin po nila dahil nga daw po ito'y pinagmumulan ng sanhi ng baha dyan po sa Maynila. Ang tatalino naman talaga ng mga kongresistang nakaupo dito. Sabi pa po sa brigada, Manila Bay Dolomite Projects pinaiimbestigahan sa Kamara. Isinusulong na po ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na paimbestigahan ng Kamara Manila Bay Dolomite Beach Projects. Batay sa House or Resolution number 56, ipiniliwanag ni Redon na tinutukay ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA ang naturang proyekto bilang dahilan ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Manila. Oy, MMDA, umayos kayo ha. Nakakabara umano daw po ito ng Manila Bay Dolomite Beach Project sa mga tatlong pangunahing drainage sa Paura, Remedios at Estero de San Antonio, Abad. Iginiit po daw nito na ang Manila Dolomite Beach Project ay hindi naman talaga bahagi ng Manila Bay Rehabilitation Master Plan na nooy inaprubahan ng National Economic Development Authority o NEDA. Kung tutuusin aniya, isa lamang itong cosmetic project na nagpapanggap na rehabilitasyon. Kinestyon din po ng kongresista ang 389 million pesos sa halaga ng proyekto at pagpasok daw po ba ito sa standard pricing kumpara sa ibang beach nourishment. Mababatid na ang kontrobersyal na proyekto na isinakatuparan noong administrasyon ni Tatay Duterte. Yan ang pinaka-point dyan mga Lodi. Dahil nga po, proyekto po ng Duterte administration. Yun po talaga yun. So babalik tayo dito. Kaya daw po paiimbestigahan ito ni Redon dahil nga po ito po'y nagsasanhi ng baha sa Kamaynilaan. Ayon din po yan sa MMDA. So eto ba? Eto ba yung sanhi ng pagbaha dyan sa Manila? Masakit ba sa mata ang ginawa ni Tatay Duterte?
na yung dating punong-puno ng basura, pinaganda po ng administrasyon ni Tatay Duterte. Ito ba hindi nyo matanggap talaga? Dahil bukang bibig ng taong bayan at ng mga kababayan nating Pilipino? Ito na naman yung paninira nyo sa mga Duterte? Sino nag-utos sa'yo para ito'y paimbestigahan? Dapat, kung meron pong may karapatan na unang magpaimbestiga dito, yun po mga kongresista dyan po sa lugar ng Maynila. Pero bakit? Ito po si Redon, na isa pong representante dyan po sa Bicol, siya po ang nagsusulong nito. Kung maalala po natin mga Lodi ha, yung Bicol Party List po, kaalyado po yan ni Martin Romualdez. Ito naman po, Bicol, ano ba yun? Party list niya? Basta taga Bicol din. Alam na this. Huling-huli na po talaga at alam po natin ang mga galawan kung bakit po nila ipaimbestigahan ito. Mas gusto ba ninyo na merong basura sa Manila Bay? Mas maganda bang ibalik na lang natin ang basura dyan para hindi bumaha sa Manila? Tanungin natin ang ating mga kababayang Pilipino. Pabor po ba kayo sa gagawin pong pag-iimbestiga dito po sa Dolomite Beach na sinturing po nilang sanhi daw po ng pagbaha dyan po sa lugar ng Kamaynilaan? Mas maganda bang ibalik na lang natin ang basura kaysa po Dolomite Sand ang itambak dyan para hindi po bumaha? Sagutin nyo nga po yan mga nakatira po dyan sa Maynila. So ito po, baka naman hindi mo kasi naaalala to. Kasi nga naman, hindi ka taga riyan. Mas may karapatan pa nga ako magbigay ng komento dahil lumaki po ko dyan sa Maynila. Kaya alam ko po kung gaano po kabaho, kasangsang ang amoy dyan pag dumadaan kami dahil punong-puno ng basura dyan. Tapos ngayon, gumanda na, sasabihin ninyo, sanhi ito ng pagbaha dyan? Ang galing! O sige, ibalik nyo na lang yung mga basura dyan. Total, gusto naman pala ninyo ng basura. Hindi naman pala nakakabara dyan sa mga estero itong mga basura. Ibalik na lang po ang basura. At eto nga mga Lodi, nasayang daw po kasi ang 389 million na proyekto. Talaga ba? Nasayang ba talaga o talagang masakit lang sa inyong mata ang ginawa po ni Tatay Duterte pagpapaganda dyan sa Manila Bay Walk Dolomite Beach na yan? Masakit lang ba talaga tanggapin na isang probinsyano, taga Davao, Mindanao, ang katangi-taging naging presidente na gumawa ng kagandahan dyan sa lugar na iyan? Huwag nyo nang bilugin ang isipan ng ating mga kababayan Pilipino dahil kami alam na alam. Dahil kung ikaw, gusto mo talaga magpaimbestiga, gusto mo talagang sabihin na nasayang lang ang mga pera sa paggawa ng proyekto, bakit hindi mo unahing paimbestigahan itong mga barangay na illegal na pinatayo dyan po sa gilid ng mga kalsada? Eto ba? Hindi po nasayang itong mga barangay hall na pinagiba dahil illegal itong pinatayo? Dapat pinaimbestigahan nyo rin yung mga kasamahan dyan sa Kamara na hindi po naman naaayon sa batas ang mga ginagawa nilang proyekto kaya nasasayang ang pera ng taong bayan. Sino ba tinutukoy ko dito? Eto po, bakit hindi nyo po paimbestigahan si Joel Chua na nagtayo ng mga barangay sa mga sidewalk? Nakalagay pa po ang pangalan niya dyan, Joel Chua. Hindi mo naman pera yan. Kahit ba ginawa nyo yung proyekto na yan, hindi mo pera yan. Eto ba, yung mga nagyayabang sa loob ng Kamara na sila po ay gumagawa ng mga batas na ayon sa batas. Pero ang mga ginagawa lang proyekto hindi po naaayon sa batas. Bakit hindi nyo po paimbestigahan? Kung pag-uusapan dito pagsasayang o paglulustay ng pera ng taong bayan dahil sa mga proyektong nasayang, dapat ito ang unahin nyo. Dahil ito mga Lodi, nakita lang po natin ang post. Sinasabi po kasi dito sa post ni Lady Duterte mga Lodi, Joel Chua 61 million versus Jollibee 35 to 55 million. Jollibee na lang sana pinatayo mo, Joel Chua. May point naman po talaga. Hindi ko lang po alam kung kabuuan ba talaga tong 61 million na pinagawa po kasi alam ko, pagkakaalam ko kung hindi ako nagkakamali, yung isang barangay po 19 million. Yung pinagiba po mga Lodi kung hindi ako nagkakamali. Eto po, hindi ko alam kung magkano to. Eto ba hindi mga overpriced na mga pinagawa nyong barangay? Bakit hindi nyo ito paimbestigahan kung totoo talagang pag-iimbestiga sa mga anomalya o nasayang na pera ang inyong pinupunto dyan? Lalong-lalo na po ito, si Redon. O bakit hindi mo paimbestigahan? Simulan nyo na kung talaga nagmamahal kayo sa ating bayan. Dahil kung ito lang po ang inyong pinaiimbestigahan, ang ginawang kabutihan ni Tatay Duterte na Dolomite Sand na talaga namang nakatulong sa mga mamamayang Pilipino dyan sa Kamaynilaan, iba na po ang intensyon nyo.
Halatang halata po kayo na kayo po ang inutusan para po sirain ang pangalan po ng Duterte dito po sa proyekto ng Dolomite Beach na to. Bago po sana tayo kumilos, mga kongresista, mga representante, mag-survey po muna kayo dyan sa mga nakatira dyan. Kung ito po ba talaga ang sanhi ng pagbaha sa Maynila o yung sablay na flood control na pinagyabang ni Bongbong Marcos Jr. na wala naman talaga. At kung ipagbibintangan po ng MMDA na ito po ang sanhi ng pagbabara ng mga estero dyan o pangunahing daanan ng tubig, ano pong tawag pala dito sa mga basurang ito? Hindi po siya nakakabara? So hanggang dito na lang po muna mga Lodi. Kayo na po humusga kung tama lang po bang paimbestigahan itong Dolomite Beach o mas maganda pong unahin po nilang paimbestigahan itong mga illegal na barangay na pinatayo ni Joel Chua at pinabaklas po ni Yorme Isko dahil nga po ito'y illegal. Marami pong nasayang na pera ang pagpapagawa po dito at hindi po ba overpricing to? Imbestigahan nyo na po. Hanggang dito lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.